At ito po pag-uusapan natin ngayon, God is always at work. The Holy Spirit is always at work. Simulan po natin. The Bible teaches us that God, the Holy Spirit, ito po dito, lahat po yung nakalagay dito, that the Holy Spirit is the third person, divine person of the Trinity. Si Holy Spirit ay isa sa tatlong persona. God the Father, the Son, the Holy Spirit. In-explain ko po yan nung isang linggo, hindi ko na po ngayon ma-explain. At sasabihin ko po sa inyo ay kagaya nung ibaptize si Jesus, naroon si Jesus, ibinaptize, nagsalita ang tinig ng Ama, ang Ama'y nagsalita in the form of voice, naroon ang present ng Ama, at naroon si Holy Spirit in the form of dove. They are present. God the Father, the Son, the Holy Spirit. May kasama po ako? May nakikinig po? Amen. So, the Bible teaches us that God, the Holy Spirit, is the third divine person of the Trinity. He grieves. Siya'y persona. Siya'y nasasaktan. Kapag tayo nagkakasala, nasasaktan si Holy Spirit, pero hindi kanya iniiwan. Pag tayo nagkakasala, siya'y nasasaktan, pero hindi kanya pababayaan. Maganda po bang balita yun? Lapakan natin si Holy Spirit. Pag tayo nagkakasala, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. He grieves. He knows. Kilala ka niya. Alam niya ang mangyayari. Alam niya ang nakaraan mo. Alam niya ang katapusan ng bawat simula. Alam niya lahat. Alam niya ang pinagdaanan mo. Pero mahalaga sa kanya at dapat maging mahalaga sa iyo yung pangkasalukuyan. At yung future na magandang inihanda ng Diyos sa iyo. He is eternal. Ang kasama natin ngayong mga tao, yan ay may katapusan, may hangganan, pati pera, lahat ay may iwan. Pero God, the Holy Spirit, will remain forever na makakasama mo. Amen? He's the Holy Spirit, He's a person. Holy Spirit is the Spirit of the Father. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. The Holy Spirit is the third person in the Trinity. Siya ay persona, siya ay nasasaktan. He comforts. He guides. He encourages, He is eternal. He knows everything. He gives understanding. He gives peace. He comforts, He directs. He can be prayed to. Pwede kang manalangin sa Kanya. Kagaya ng ating awit na Spirit move. Spirit move. Spirit move. I am calling, Spirit move in my life. Diba? Panalangin paawit yun. You can pray to the Holy Spirit because the Holy Spirit is Spirit of the Father. He is the Spirit of Jesus. Maraming beses na po natin pinakita yan sa Bible. So, He is God living inside of those who accepted Christ as their Savior. Siya ay Diyos na nakatira sa mga taong tunay na tumanggap kay Hesus Kristo. From the time na tinanggap mo si Hesus Kristo, nanahan na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Sino masaya doon? From the time na isinurrender mo ang buhay mo kay Kristo, tinanggap mo si Christ as your Lord and personal Savior, nanahan na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Kasama mo ang Lord. Saan ka man naroon? Nasa Manila, nasa ibang bansa, nasa ibang panig ng mundo, nasa ibang panig ng Pilipinas. Kasama mo ang banal na Espiritu Santo. Kasama natin siya. Nagsosolo ka, hindi ka solo, kasama mo si Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Yan po ilang beses ko nang pinakita sa inyo at itinuro sa inyo sa Bible. So our topic, the Holy Spirit is always at work. Maniwala ka na ang banal na Espiritu from the beginning, siya'y kumilos na. And He continuously working. Number one, kailan? Paano? Number one, the Holy Spirit gave life in the beginning.
Nariyan na si Holy Spirit na nagbigay ng buhay sa simula pa lang. So the Holy Spirit is always at work. Huwag mong iisiping ngayon lang. Hindi, noong pa, in the book of Genesis, that the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril. That breath is the Holy Spirit that gives life. The breath of life, and the man became a living creature. Sa simula pa nandun na, kaya sabi, hindi ko lang po nailagay, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Nandun na si God the Father, the Son, the Holy Spirit. Therefore, God formed the physical body of Adam from the ground and then breathed His breath of life into Adam. That breath of life is the Holy Spirit. Spirit of God Himself into Adam so that he could become a living being. Siya'y nagkaroon ng buhay because of the breath of God. Kapag nawala na po yung hininga na ibinigay ni Lord, the breath of God sa isang tao, okay, yung po'y babalik sa Diyos. Yung breath of life na yon, babalik. At yung tao naman na inalsan, ito pong katawan ay sisidlan. Pag umalis na po yung hininga, the breath of life, ano pong mayayari sa katawan? Patay. Ibig sabihin, maiiwan na ng kaluluwa ang katawan. Wala na yung hininga galing kay Lord. Saan galing ang hininga? The breath of life, galing sa Panginoon Diyos. Palakpakan natin. He is the Spirit of life. The Holy Spirit is Spirit of life. Mamaya makikita po natin. Basahin natin sa Tagalog. Genesis 2:7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. And then breathe His breath. Yung hininga galing para magkaroon ng buhay. Bakit nagkaroon ng buhay ang katawan? Bakit nagkaroon ng buhay? Because of the breath of God. The breath of life. Saan galing yung breath of life? Galing sa Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Pag umalis na yung breath of life, babalik po sa Diyos, ano na lang po matitira? Alabok. Katawan. Galing sa alabok. Babalik sa alabok. So ito'y sisidlan ng kaluluwa at espiritu. Pag ang tao po ay umalis na yung breath of life, pumunta na sa Panginoon, matitira na lang po'y katawan, ang kaluluwa po ng walang relasyon kay Kristo'y gagala-gala. Pero tayo, na may relasyon sa Panginoon Diyos, yan po ay diretso sa langit. Praise God. Palapakan natin si Lord. Ito po ang sinasabi ng Genesis 2:7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Tayo yari sa alabok. Hiningahan niya sa ilong, nagkaroon ito ng buhay. Saan galing ang buhay mo? Pinakita ko po sa inyo nung isang linggo. Hiram natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos. Kaya magpasalamat tayo. Sabihin natin, salamat Panginoong Diyos sa pahiram mong hininga na nagkaroon ako ng buhay. Palapakan natin si Lord. Sino yung masaya? Natikman mong mabuhay dito sa mundo. Ako'y tingin-tingin. Si Ma'am, ano ba to? Si Ma'am Rhea ba? Hindi naman. Kala ko si Ma'am Rhea. Si Ma'am Rhea. Ah, hindi. Yung dinala ni Danica. Tama, ano? Kamukha ni Ma'am Rhea. Tama, Danica? Nika. Nasaan si Nika? Yun, naririto yung mag-iina. Kamukha ni Ma'am Rhea. Inahanap ko si Ma'am Rhea Lynn. Ako'y tingin-tingin. Yung mag-iinang umatid ng evening service, right? First time ko kayo ma-meet. Praise God. So sila po yung umatid ng evening. Naririto ngayon. Praise God. Dinala po ni Nika, classmate niya. Pero sila po yung ma-attend na noon sa Orchidarium. Nakausap po siya nung Sunday afternoon. Okay. So, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Yang katawan mo yan iyari sa alabok. Pero ang magandang balita, hiningahan ka kaya naging buhay kang kaluluwa. Hello? Amen? Ang tunay na tao ay kaluluwa sapagkat yan ay nananatiling buhay. Kapag ikaw po ay nagkakaroon lang ng second death. Okay, mamaya explain ko po. So, tayo yari sa alabok. Babalik sa
alabok. Kaya pag pinawisan, amoy. Anong amoy alabok? Amoy lupa. Hindi ka amoy pawis. Hindi na maamoy lupa agad. Ano ang tawag? Sinabi ko kanila, amoy pawis. Yun. Ano gang amoy ng pawis? Maasim. Huwag naman mabantot. Kasi nga, yari sa lupa. Pero nalalagyan naman ng solusyon. Maglagay ka ng konting ng cologne o kaya lotion. Kasi yari tayo sa alabok. Pero hindi ka na maamoy lupa. Sino rito ang amoy pamango ka? Amoy shampoo ang buhok mo. Okay. Now, yun po yung number 1. Holy Spirit is always at work. From the beginning, naririyan na siya na kumilos sa creation. Number 2, all life depends upon the Spirit of God. Lahat ng buhay, ito ay nakasalalay sa Panginoon Diyos. If God would take back His life, yan. Ay, nabasa ko pala kanina. If God would take back His life-giving Spirit, then all life would cease. Sa Tagalog, kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay. Sa alabok ang kanilang tungo. Kapag nawala na yung buhay, yung hininga, the breath of life, sabihin ulit natin, breath of life. Saan galing ang breath of life? Galing sa Diyos. Pahiram niya sa iyo ng Lord ang buhay mo. Enjoy mo ang presence ni Lord sa buhay mo. Sabi mo, enjoy mo, kasama mo si Lord. Enjoy. Kahit may problema, enjoy dahil may kasama ka. Pag may problema ka, sabi mo sa problema, malaki ang Diyos ko, kasama ko ang Diyos. Amen? O, namomroblema ka sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala, may ginagawa si Lord. Amen? So kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, saan galing ang hininga? Sa Lord. Sino ang babawi? Si Lord. Pag binawi, ano nangyayari sa katawan? Yan. Iiwanan na. So, kurutin mo wala na yung pakiramdam, wala na ang kaluluwa dyan. So, life was given by God's Spirit in the beginning. So, naroon na si Holy Spirit. It is His Spirit, the Holy Spirit, which also sustains all life. Si Holy Spirit, siya yung nagkumikilos. A life giver. So, number 3, mamaya mahigit natin maunawan. Number 3, how the Holy Spirit works. Holy Spirit gives a spiritual life to those who believe. They became born again. Hindi lahat ay may spiritual life. Ang iba, spiritually dead. Pinag-aralan naman po natin yan nung isang linggo, okay? So, number 3, nakilos ni Holy Spirit, He gives spiritual life. Okay. Basahin natin John chapter 3, verse 3 to 7. Paano nangyari yung spiritual life? Kalagay po ito sa Bible. Beginning verse 3 ng John chapter 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Sino rito ang kabilang na sa kaharian ng Diyos sa lupa? Dahil ikaw ay ipinanganak na muli. Na-born again ka na. Taas ang kamay ng na-born again. Tingnan mo nga ang katabi mo ko, born again na yan. Yan. Pag sinabing born again, ipinanganak na muli. Basa uli. Kausap dito ni Jesus ay si Nicodemo. Nag-uusap sila, paano daw paghaharian ng Diyos? Paano daw mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Sa English, ano yung ipinanganak na muli? Born again. Hindi paghaharian ng Diyos. Ang masusunod ay sarili kapag hindi pinagharian ng Diyos. Pag hindi napabilang ang tao sa kaharian ng Diyos, hindi na born again ang tao. Ang nasusunod ay sarili. Ang nasusunod ay ang dyablo. Kaya sinabi rito ni Jesus,
Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Ang isang taong napabilang sa kaharian ng Diyos, si Holy Spirit na ang naghahari. Sabi ko po, ang isang taong napabilang sa kaharian ng Diyos, si Holy Spirit na naghahari. Si Holy Spirit na naghahari. Napabilang na siya sa kaharian ng Diyos. Si Holy Spirit na naghahari. At siya ay pabago ng pabago. Taas ang kamay ng pabago ng pabago. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Palakpakan natin si Lord. Verse 4. Nagtanong si Nicodemus, paanong may ipanganganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli? Tama si Nicodemo. Pero, sabi ni Lord, iba ang iniisip mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Anong ibig sabihin ni Jesus? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ano raw po ang sasabihin ni Jesus? Totoo. Ang galing lahat kay Lord ay totoo. Nakalagay sa Biblia, totoo. Paniwalaan mo totoo. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi. Sinong kausap ni Jesus? Nicodemus. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ito'y sinasabi sa atin ngayon. Makinig po tayo. Gising na gising ang lahat. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Sino rito ang ipinanganak na muli at ngayon, ikaw ay napabilang sa kaharian ng Diyos dahil nung tanggapin mo si Kristo, naghahari na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Taas ang kamay. Ipalakpak mo yung kamay kay Lord. Napabilang ka na sapagkat ipinanganak ka sa Espiritu Santo, sa tubig at Espiritu Santo. Ito para maunawaan natin. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao, verse 6, ay may pisikal na buhay. Ikaw at ako, ipinanganak sa magitan ng iyong ina. Iniluwal ka ng iyong ina. Meron kang pisikal na buhay. Ano pong tawag pag ipinanganak? Sa laman, pisikal. Physical being, human being, living being. Pinanganak sa physical na, ngunit, yan, makinig. Makinig po tayong lahat. Ngunit, sabihin natin, ngunit, ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Woohoo! Paano nangyayari na ikaw at ako ay magkaroon ng spiritual life? Ito po yun. Nung tanggapin mo ng totohanan si Heso Kristo bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, nanali ka na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Nanali ka na si Kristo ay nananatiling buhay at tunay na Diyos. Nanali ka na si Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. Ipinahayag ng iyong labi, binuksan mo yung puso. Siya'y kumakatok sa pintuan ng puso, binuksan mo siya, pinaghari mo siya. Yung time na ginawa mong isinurrender mo ang buhay mo, nariyan na. Pinanganakan muli. Na-born again ka. At naririyan nung i-welcome mo si Jesus. So, si Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo, naghari na, nanahan na sa'yo. Kaya mula nang isurrender mo ang buhay mo, doon na nagsimula ang pagbabago. Doon na nagsimula ang pagbabago at ito ang lagi nating sinasabi. Ikaw ay pabago ng pabago, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. It is all because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hanggang mamaya, maunawaan nating mabuti. Ang dahilan sa likod ng anointing, galing, ayos, karunungan, lahat, lakas, spiritual life. Lahat ng yan ay because of the Holy Spirit. Palakpakan muli natin si Holy Spirit. Ang linaw, nagkaroon ng bagong buhay na
Spiritual. Ang pagbabago, yung tinuro ko po sa inyo, regeneration, the new life, ito po'y bunga ng iyong pagsusurrender ng buhay. Nasaan nga ang hindi pa nagsusurrender ng buhay kay Lord? Lahat ay nagsurrender na. Amen. Lahat ay born again na. Isigaw mo ngayon, I am a true born again Christian. Nagahari sa akin ang Panginoong Diyos. Nananahan sa akin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ako'y may kapangyarihang taglay. Ako'y mapagtagumpay na anak ng Diyos. I am a friend of God. Nasaan dito mapagtagumpay dahil nasa iyo si Holy Spirit. Nasa iyo si Holy Spirit, mapagtagumpay ka. Nasa iyo si Holy Spirit, may taglay kang kapangyarihan. Nasa iyo si Holy Spirit, may kapayapaan ka kahit may problema. Nasa iyo si Holy Spirit, He is the God of peace, the God of comfort, the God of love. Siya yung nagpo-produce ng siyam na bunga ng banal. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ang ipinanganak sa magitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa magitan ng banal na Espiritu, ang kapanganakan natin ay sa magitan ng Holy Spirit nung tanggapin mo si Christ. Kaya ang tawag sa iyo ay, born again ka na. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Sino mang manalig at tumanggap ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay nilikha. Lahat ng tao ay created by God. But not all are child of God. Sino lang ang tunay na anak ng Diyos? Ang nanalig at tumanggap. Ang nanalig at nagpahayag. John 1:12, Romans 10:9. Gets po natin? Ang nanalig na totohanan, ang tunay na nagsuko ng buhay, John 1:12, ay siyang tunay na anak ng Diyos. Ang tunay na born again, na pinananahanan ng Holy Spirit, ay tunay na anak ng Diyos. Pinag-aralan natin last week. Palakpakan natin si Lord. Balikan niyo po yung last week, yung po ay marami rin akong explanation. Verse 7, kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kailangang ipanganak kayong muli. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kaibigan mo, kailangan ipanganak na muli. Sagot naman kayo. Magulang na hindi pa nakakakilala at hindi pa kailangan ipanganak muli. Kakilala mong hindi pa nakakapag-surrender ng buhay sa Panginoon, kailangan bang ipanganak muli? Yes. Makinig kayo, mahalaga ito. Ang isang beses lang na ipinanganak, 2 beses mamamatay. Ang 2 beses ipinanganak, 1 beses mamamatay. Alin ang pipiliin mo? Sagot po kayo. Sigaw mo ang pipiliin mo. Alin ang dapat piliin ng tao? 2 beses ipanganak. Kailan yung 2 beses? Paano nangyari yung 2 beses? Ipinanganak ka ng inay mo at ipinanganak ka ng banal na Espiritu Santo. Na-born again ka. Lahat po ba'y kailangan ma-born again? Para pagharian ni Kristo. Hindi po niya paghaharian ang taong hindi niya kinaroroonan. Pero nasa iyo si Holy Spirit, kaya ikaw ay paghaharian ng Holy Spirit dahil siya ay sumasayo. Lahat po ba'y anak ng Diyos? Lahat po ba'y anak ng Diyos? Hindi. Lahat po ba'y nilikha ng Diyos? Lahat po ba'y anak ng Diyos? Hindi. Sinabi ko po kanina, ang tunay lang nagiging anak ng Diyos ay taong nag-surrender ng buhay, tinanggap si Christ bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas. Sinabi ng Romans 10:9, John 1:12. Kailangan po ay, at dito sa John 3:3, John 3:6, 7, 8, lahat po ay kailangan ipanganak na muli. Ang ibig sabihin ng kapanganakan muli, ma-born again. Alin ang ma-born again? Alin ang kailangan ipanganak muli? Ang bawat isa magitan ng Holy Spirit. Sino ang kumikilos sa likod ng kapanganakan muli? Si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya wag kang magtaka. Sino kausap ni Jesus? Si Nicodemus. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo.
kailangang ipanganak kayong muli. Sino rito ang 2 beses nang ipinanganak? At ilang beses mamamatay? Isa. Alin ang pangalawang kamatayan? Sa impyerno. Second death. Ang taong isang beses lang ipapanganak, pinanganak lang ng kanyang ina, may pangalawang kamatayan. Ano po ang pangalawang kamatayan? Sa impyerno. Gets po natin? Sino rito hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan? Amen. Anong mararanasan natin? Eternal life with God, the Father in heaven. Palakpakan natin si Lord. Sino rito nakaranas ng 2 beses ipinanganak? Isang beses na lang mamamatay. Ano ang tawag sa pangalawang kamatayan? Ito'y total separation sa Diyos. Hindi mo yan maranasan. Sabihin siya ko, hindi mo mararanasan. Born again ka eh. Ang born again, hindi po religion, ito'y relationship. Yung pong pinaliwanag po sa atin, kailangan ipanganak muli lahat sa kaharian ng Diyos. Pagarihin si Christ at kailangan si Holy Spirit. Ito po yung move ni Holy Spirit. Only God, the Holy Spirit gives. Mula sa ating binasa. Only God, the Holy Spirit gives spiritual life. Pinag-aralan natin ng isang linggo ng mga tao na walang relasyon kay Kristo, hindi pinag-aharian ni Holy Spirit, sila ay spiritually dead. Pinag-aralan natin yun ng linggo. Balikan nyo na lang sa JA1 Bawan page. So, o kaya sa YouTube, JA1 Bawan. So, only God, the Holy Spirit, gives the spiritual life to the believer. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives new life from heaven. Everyone must be born again. Yan po ang binasa natin sa Tagalog. John chapter 3, verse 3, 6, and 7. John 6:63, pinatutunayan na talagang ikaw ay nagkaroon ng spiritual birth, spiritual life. John 6:63. Basahin po natin. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Sino? Bakit ka nagkaroon ng spiritual life? Si Holy Spirit, nagbibigay buhay. Bakit ka nagkaroon ng kapanganakan muli? Because of Holy Spirit. Yan o, basa po. Basahin po natin. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Kaya lang gawin ng tao yung manganak physically. Pero yung manganak spiritually, yan po ay si Holy Spirit. John chapter 6:63. Palapakan natin si Holy Spirit. Malinaw? Malinaw! Malinaw po? Umalakpakan, nalilinawan. Para ikaw ay magkaroon ng kapanganakan physically, sino ang manganganak? Ang nanay. Ang nanay, di pwede yung single pa. Mahirap namang deklara yun. Walang asawa pa. Pero yan po yung life. Life nakaloob ng Panginoon. Kaya hindi po dapat i-abort. Ano man po yung pangyayari. Walang sisihan. Past is past. Harapin ang future. Buhay yan. Dapat walang nagpapa-abort. Amen? Wala naman. Amen. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Palakpakan natin. Buhay ka na spiritually. Palangit ka, nariyan si Holy Spirit. Siya nagbigay buhay sa iyo. Masigla ka. Masaya ka. Humaharap ka sa problema na may kalakasan dahil galak ka at may kasama ka. Bakit ka nagagala kahit may problema? May kasama kang Diyos. Tatanungin ko po ulit kayo para kayo ay sumagot. Bakit ka nagagala kahit ikaw ay may problema? May kasamang makapangyarihang Diyos. Bakit ka nagagala kahit may problema? May kasamang makapangyarihang Diyos. Bakit ka kailangang magala kahit may problema? Isigaw natin. Kay mga nasa online, bakit kailangan mong magala kahit may problema? May kasama kang makapangyarihang Diyos. Holy Spirit is at work in your life. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ang banal na Espiritu nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang magdugtong ng buhay, si Lord lang. Ang magbigay ng spiritual life, si Holy Spirit lang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, itong naririnig niyong salita,
ay mula sa Espiritu. Binabasa natin. Kaya ayaw ko pong may natutulog habang nagbabasa ng Bible. Ayaw ko may natutulog habang nagpipreach ng Biblia. Why? Pakibasa po. Ang mga, ay sabay-sabay po tayo. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu. At nakapagbibigay, buhay. Ibig sabihin, nagpapasigla. Simigla ba tayo? Tayo ba'y na-encourage? Na ikaw ay may bagong buhay kay Kristo? Kasi salita ng Diyos ang aking sinasabi sa inyo, galing kay Holy Spirit. Ang sinabi niya, nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. Sabi mo, preach the Word of God. Magbibigay sigla yan sa tao. Yung nalulungkot, bigyan mo ng salita ng Diyos. Sabi niya basa uli. Simulan niyo sa simula. Basa po. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Sisigla ka. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay. Palakpakan natin si Holy Spirit. Number 4, ito yung mga works. Ang tinuturo ko po sa inyo yung works of the Holy Spirit. Kasi pag ikaw ay alam mo yung totoo, doon ka pa. Mai-inspired, magpatuloy maglingkod. Mai-inspired, magpatuloy mag-win ng lost. Mai-inspired ka. Sino rito nai-inspired na dalhin ang mga tao na siya ay mapalapit kay Kristo para nasa Kanya rin si Holy Spirit? Kaya ito pong itinuturo ko. Kasi tayo po ngayon ay replicating ourselves. Replicating, maging leader at magdala ng mga tao palapit kay Kristo. At ito po ay kailangan ay through the Holy Spirit. Number 4, the Holy Spirit is the one who works in regeneration. Itinuro ko po ito nung isang linggo. Hindi ko na po i-explain. Kung paano ka na-born again, si Holy Spirit sa likod noon. Tinuro ko po nung linggo. Likewise, number 5, tinuro ko rin nung Sunday, the Holy Spirit works to convict us of sin for us to repent and be changed. Kinikilos ng Holy Spirit ang tao pag nakasala. Magsisi ka, magpatawad ka. Itakwil mo yung kasalanan mo. Ihingi mo ng tawad yan sa akin at patatawarin kita. Sinong kumikilos? Dito po kayo tumingin. Wag na po sa dito na po kayo tumingin. Sinong kumikilos? Holy Spirit. Kung bakit ka nakakahingi ng tawad, bakit yung iba born again na daw? Parang wala namang pagbabago. Ang alam ko, itong sasabihin ko sa inyo, ang alam ko ang tunay na born again, siya'y pabago ng pabago. Dahil si Holy Spirit ang nagbigay ng bagong spiritual life, ng bagong buhay. Taas ang kamay ng pabago. Palapakan natin si Lord, sealed by the blood of Jesus. So itong ginagawa ni Holy Spirit, kinokonvict niya ang tao na magsisi. Kinokonvict pag nagkasala. Kikilusin. Sino naniniwala ro kikilusin talaga? Sino nakakaras? Kinikilos ka ni Holy Spirit and suddenly, Lord, sorry. And then magpapatawad ka and then, sorry ha. Sino yung kinikilos dito ni Holy Spirit? Si Holy Spirit. Palapakan natin si Holy Spirit. Ang bilis mo na magpatawad. Ang bilis mong kumalma. Because of the Holy Spirit. Tinuro ko po yan nung isang linggo. Balikan nyo na lang po sa YouTube. Number 6. Ito po yung maganda. Dito tayo magtatapos sa number 6. Kasi medyo mahaba ito. Number 6 nga. Okay. Itutuloy ko na lang po next week. Pero ito medyo mahaba. Ito number 6. The Holy Spirit works in sanctification. Siya'y kumikilos para ang tao'y matransform, para mabago. Kaya kung may kasama ka sa buhay, bahay, na hindi pa nababago, ikaw nang may pagkukulang. Hindi mo siya dinadala sa palapit sa Lord. Ngayon, mauunawaan mo ngayon ito. Makinig kang mabuti. Hindi mo kayang baguhin ang tao.
Walang tao na pwedeng bumago sa tao sapagkat si Holy Spirit lang ang nagbibigay ng bagong spiritual life. Sa sanctification, si Holy Spirit ang kumikilos. Although the power and the presence of sin remain after new birth, yes, na-born again ka na. Yes, nasa iyo na si Holy Spirit. Makinig po tayo. Meron pa akong sasabihin sa inyo. May tumayo po doon sa, bago ko po ituloy. May tumayo po sa summit. Hindi ko na po sasabihin ko sino. Isang speaker, tumayo sa summit. Naranasan niya, siya'y sobrang pagod. Linggo Sobra siyang pagod. Dami niyang pinuntahan, daming speaking engagements, sunod-sunod. Gaya naman nga kami mga pastor, di ba? Okay, kayo na. Uwi alas 12, and then tulog alas 2, dahil may mga counseling pa. Ganyan kami. Biyaya po yun ng Lord. So yung speaker na yon, sa pagod niya, siya ay katapos-tapos ang kanyang pupuntahan ay yung Mount. Ngayon, hindi naman Banoy Banoy yata. Hindi Banoy, dyan yung Banoy Na doon, yun. Sino kasama ko sa summit? Nakalimutan nyo na. Hindi ko kasi mention yung pangalan kung sino nakaranas. Ngayon, siya'y papunta doon. Banahaw ba? Banahaw nga. Nasa mga taga-summit din Banahaw. Yun. Siya'y nagsasolo. Alam niya, tinamaan ng antok. Siguro sa pagod. Pero hindi. Na-realize niya, tinamaan siya ng espiritu ni Kamarika. Kamarika nga. Kamarika. Yan palang Kamarika. Atin na lang ha. Yan pala espiritu ng antok. Wala sa iyo ha. In Jesus' name, wala sa iyo. Nakikinig ka, alert ka. Pumalakpak kang alert na alert. Tinamaan ng ganong espiritu na aksidente. Pero yung buti na lang, hindi siya masyadong nasugatan at naka-insure yung sasakyan. Ano yung tumama sa kanya? Talaga daw, hindi niya nakayanan. Sobrang antok na aksidente. Espiritu ni Kamarika, wala sa'yo. Gising na gising ka. Sabi mo, tingnan mo katabi mo, gising na gising ka. Na-aksidente po. Pero biyaya, naroon yung protection. Tinuturo kasi niya yung protection ng Panginoon. Pag nasa iyo ang Panginoong Diyos, naroon ang protection niya. Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo, nag-iingat sa iyo. Palawakan natin si Lord. Kaya niya nasabi yun. Bakit? Iningatan siya, hindi naging grabe. Kundi kaunti lang. Tapos yung sasakyan naman ay naka-insured, so walang naging problema. Yun nga lang, talaga na-realize niya, talaga namang, dahil sobra siyang pagod. Yung tiredness, kailangan din na may paminsan-minsan pagbigyan mong iyong ipagpahinga. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili. Baka ikaw sobrang pahinga na. Di sabihin mo lang, yung laging pagod. Pag may oras ng pagpapahinga, magpapahinga naman. Pero hindi pwedeng laging pahinga. Okay, the Holy Spirit, dito na tayo. Kaya ko lang po nabanggit yon ay para kayo gising na gising. Dahil naririto ang Espiritu ng Diyos na ating pinapalakpakan. Espiritu ng Diyos na makapangyarihan. Espiritu ng Diyos na nagbibigay sigla, nagbibigay buhay, nagbibigay ng kalakasan at kagalakan. Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapagaling. Sino rito uuwing magaling na magaling at malayang malaya? Uuwing masayang masaya at masiglang masigla. Uuwing tumaas ang pananampalataya, pumalakpak sa Panginoon. Holy Spirit, move. Holy Spirit, you're always at work. So, although the power and the presence of sin remain
After the new birth, through the work of the Holy Spirit, believers are being transformed. Narito tayo sa mundo. Na kung saan, naririyan. May nang-aaway, may nang-gagalit, may nakaka-disappoint. Narito pa tayo Pero ang maganda ron, mapalad ka, mapalad ako, ikaw, ako, tayo, mapalad tayo. Nasa atin ang Espiritu ng Panginoon Diyos na nagbibigay lakas, sigla, comfort, peace, joy, name it. Lahat ng mabuti. Siya ang nagkikreate. Siya ang kumikilos. Nakakasala ka man, alam mo sa sarili mo, walang perfect. Pag ikaw ay humingi ng tawad, burado lahat. Nabura na lahat. Cleansed totally by the blood. Huwag mo sabihin, ako kaya pinatawad. Ay nako, ang dami mo nang narinig na salita ng Diyos na kung paano ang layo ng silangan sa kanluran. Ganon nililimot ni Lord ang ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Kay buti-buti mo. Eto ngayon, the Holy Spirit is at work in sanctification. 2 Corinthians 3:16 to 18. Basahin po natin. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Ibig sabihin, kapag ang tao ay na-born again, tanggal anumang nakataklob, anumang naka-cover. Pag naka-cover ang kanyang mind, wala yung matatanggap na tama. Pero natatanggal daw kapag lumapit sa Panginoon, ibig sabihin, na-born again, tinutukoy ditong Panginoon. 17. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Malaya ka na sa pagbibigay. Masaya ka nagbibigay. Malaya kang tumanggap ng pagpapala. Taas ang kamay, nabukas ang iyong kamay sa pagkakaloob. Bukas din ang iyong kamay sa pagtanggap. Mag-withdraw ka lang ng mag-withdraw sa langit. Sabihin mo, ako bilang anak ng Diyos, ang pagkakaraming kayamanan dyan sa langit, binibidro ko yun. Sa pangalan ni Jesus, trust God for the result ng iyong sinabi. Ang ganda, kung lalapit ang tao, if, may kondisyon. Kung lalapit, at dahil ginawa mong lumapit, ginawa mong magsuko ng buhay mo, natanggal na anumang tumatakip at humahad lang para malaman mo ang katotohanan. Sabi ng John 8:32, malalaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. At dahil na ikaw ay lumapit sa Panginoon, natanggal na ang talukbong, natanggal na ang takip. Ngayon, natatanggap mo na maraming pagkakamali nung ikaw ay wala pa sa Panginoon. At ikaw ngayon ay interesadong magpabago. Ikaw ay willing na ikaw ay tumanggap ng mga katotohanan mula sa Panginoon. John 8:32, hindi ko alam kung ano. Anong sabi roon? Malalaman mo ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. You will know. First, know the truth. Ito, tinuturo ko sa inyo ang truth. Galing sa Bible. Kaya ako po, pag nagtuturo, ako po tinuruan ng Lord nang ibibigay sa inyo puro Word of God. Less ang kwento. Why? The truth. Katotohanan mula sa salita ng Diyos, diyan lalaya ang tao. I-preach mo ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kahit isang verse lamang, lalaya ang tao because of the truth that has been proclaimed by Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Basa. You will know the truth. And the truth will set you free. Alin yung truth? Salita ng Diyos. Ang sasabihin mo, yes, okay magkwento, nagiging masaya ang tao. Pero ang delikado,
Masaya ang tao, umuwing masaya, pero kung dumating si Kristo, ang tanong, palangit kaya yan? The truth, salita ng Diyos. Kaya lagi kong kinukuha ang inyong atensyon. Ang linaw eh. Lalaya ka kung ang tao in the journey going to hell. Lalaya siya doon. How? Preach Christ. Preach the Word of God. Ako po ba may sabi? Hindi po. You will know the truth. Sinong magpapaalam ng katotohanan? Tayo. Sino? Ako lang? Tayo rin. Kanino mo ipaalam? Sa kaibigan mo. Kailangan, sabihin natin, kailangan. Gusto mong lumaya ang tao sa pagkaalipin, sa bisyo? Allow them to know the truth. Pagkaalipin sa jablo, gusto mong lumaya? Preach Christ. Na kay Kristo'y may pag-asa. Na kay Kristo'y may kalayaan. Na kay Kristo'y may buhay na walang hanggan. Na si Kristo lang ang daan patungo sa Ama sa langit. Na si Kristo lang ang nagalay ng buhay. Pero pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay at nanatiling buhay. At siya'y muling babalik. At isasama ka, isasama ka, isasama ka, isasama ko, isasama ang mga namatay na nalalig. Sasalubong sa impapawid, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. And it's all because of the Holy Spirit. We need to preach it. Marami nakakatawang preaching. Good. Ang kailangan ay i-preach. Lagi ang ginawa ni Christ. Balik tayo. Corinthians, yung kanina. 2 Corinthians. Ngunit kung lalapit ang tao, kailang lumapit lahat. Ang dami pang buhay physically, pero patay spiritually. Sa ating pinag-aralan kanina. Di po ba? Kakalungkot. May gagawin tayo, church. At yan po, tayo fasting ngayon. Yan po yung isa sa prayer points daily. Daily po may pananalangin ginagawa. Isa sa prayer points ay mapuno ito ng disciple, 3 services. Kailangan nating ipag-pray. Why? Alam natin sinong nagbibigay ng spiritual life. Si Holy Spirit, paano mangyayari? Ituro mo si Christ, na si Christ ay namatay, nilibing at muling nabuhay. Kay Kristo lang may kaligtasan. Kumilos tayo. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, kumilos ka sa iyong kaklase, sa iyong katrabaho, sa iyong kaopisina, sa iyong kasama sa negosyo, sa iyong kakilala, sa iyong kaibigan. Yes, nagsesend tayo sa mga FB. Pwede bang isend natin mga Word of God? Si Holy Spirit behind the Word, siya nang bahala. Kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip. Ibig sabihin yung tao na wala pa kay Kristo, may takip ang kaisipan. Kayong iba, pumunta ka na lang doon sa mga makasalanan. Ang tingin nila sa kanilang sarili, dahil hindi sila pumapatay, ang tingin nila ay, banal sila o hindi nila kailangan si Christ. Kailangan ba lahat ng tao si Christ? Yes. Why? Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Tinuro ko po yan sa inyo noong 1 linggo. Kaya ito po yung series. Kailangan ba ng lahat ng tao si Christ? Yes. Yun lang ang paraan para mapapasok si Holy Spirit sa isang tao. Ang tanggapin si Kristo dahil si Kristo ay namatay, nilibing muling nabuhay. Tanggapin ang ginawa ni Christ sa cross. Tanggapin si Kristo. Doon, right there and then, magsisimula ang kapanganakang espiritual. Palapakan natin si Lord. Gets po natin? Doon lang nababorn again, nakapanganakang espiritual. Kapag pinaghari si Christ, nanahan si Holy Spirit. Kaya, 16, basa ulit. Ngunit kung lalapit ang tao, kung lalapit, tanong, marami ka na bang nasyara na ayaw lumapit? Marami na. Ilang krusada na ang ating ginawa. Narurong bit-bit ang mga speaker.
Punta dun San Roque. Kipot na kipot ng daan. Punta dito. Diyan sa may plaza. Kahit umuulan, Alagaw, Sinala. Ang dami nating gawain sa Sinala, 1 linggo sa may basketball court. Inilalapit sila. Inilalapit. Kaya lang may free will ang tao. Ang gusto nila, religion. Pero sino ang gusto rito? Si Kristo. Kailangan na lahat ng tao si Kristo, hindi religion. Hindi maliligtas ang tao sa magitan ng religion. Maliligtas lang sa relationship kay Christ. Palakpakan natin si Lord. Wala pa kayo noon. Sobrang ating pong biyaya yun ng Lord. Krusada rin, krusada ron. Anong krusada? Nagpipreach 1 linggo. Diyan sa plaza, diyan sa may basketball court ng Alagaw, Sinala, diyan San Roque, ilang beses po sa San Roque. Nung kami pumunta doon, sabi pa ng naroon anong gagawin nyo rito? Ay, kami mag-share ng Word of God. May mga dala kami mga speaker. Hindi nyo ba alam? Diyan sa dadaanan nyo, may tinira, may pinatay. Okay. Tapos na yun. Kami diretso pa rin. Parang kami tinatakot. Diretso pa rin kami. Tapos, ilang araw yon, bumaha naman, diretso pa rin. At nagkaroon naman ng bunga. Nasaan mga taga San Roque din Madami. Taga San Roque. Yeah. Alam ba? Masisip. Ayun pa, may bago pa. Nasa likod. Hindi. Asawa pala yun may bago kang dala. Yun. Palakan natin si Lord. Mabungang San Roque. Hindi po kasi mawawala ng kabuluhan. Imagine nyo, bago po nangyari yon. Ikot tayo dyan. Sino nakakasama namin ikot ang Bawan? Jericho March, palengke niikutan. Doon sa likod ng munisipyo, niikutan. Jericho March po ang tawag, naglalagay kami ng langis. Habang nananalangin, wala pa po kayo, nasa, pa po kami noon nasa Orchidarium. Ikot po kami, nag-Jericho, hanggang doon, likod ng munisipyo, iniikutan namin. Amin pong nire-represent ang 40 barangay. Para magkaroon ng bukas na gawain. At ang Sinala naman ibiyaya ng Lord. Nagbukas, coordinator ang pamilya ni Brother Urong at ni Sister Janet. Pamalakpakan natin si Lord. Hindi nawawala ng kabuluhan ng ating pananalangin. Kailangan, bakit? Kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip. May takip. Sabi mo sa iyong katabi, wala na sa iyo ang takip. Dahil lumapit ka na. Na born again ka na. Amen? Lumapit ka na Na born again ka na Naipanganak ka ng muli. Amen? Maaalis ang takip sa kanyang isipan. Praise God. Palapakan natin si Lord. 17. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon, sabihin natin, Espiritu ng Panginoon. Anong tawag kay Holy Spirit? Espiritu ng Panginoon. Gets po natin? Nasa ng Espiritu ng Panginoon? Nasa iyo. Nasa iyo. Nasa akin. Nasa atin. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Pinalaya ka na sa mga maling pamahiin. Sa mga pamahiin. Pinalaya ka na sa wrong belief. Taas ang kamay ng pinalaya sa maling pananampalataya. Ikaw ngayon ay may tamang pananalig kay Kristo. Genuine faith. Palakpakan natin si Lord. Pinalaya na because of the Holy. Sa lahat ng kalayaan, behind that is He is the Holy Spirit of the living God. Lumaya ako sa maraming bukol na walang operasyon, walang medicine, multiple ovarian cysts, malalaki, left and right, 7.9, 5.3. Monthly lumiliit after ako ipag-pray ng Bishop Art. Sino sa likod noon na kumilos sa Bishop Art? Sinong kumilos doon? Si Holy Spirit. At ngayon, ginagamit ako ng Panginoong Diyos. Palakpakan natin si Holy Spirit. Imagine nyo, walang operasyon, walang medicine,
Malalaking bukol. Nasabi po ng doktor, lalaki ang bukol, lalaki ang bata, lalaki ang bukol. Pero binaliktad ni Lord, lumalaki ang bata, natutunaw ang bukol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Walang operasyong naganap, walang medicine ininom, tunaw ang bukol sa magitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Palapakan natin ang banal na Espiritu Santo. Malinaw po, kung ang Espiritu ng Panginoon, sinong tinutukoy na Espiritu ng Panginoon? Banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng Panginoong Diyos. Espiritu ni Jesus, Espiritu ng Ama sa Langit. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Malinaw pa, loobin ng Lord, ito'y masalyuhan sa inyong mga kaisipan. Itong mga katurang ito pinapakahalaga. Hindi na kayo maiiligaw. Sabihin mo, malaya ka na. Ang Diyos ang naghahari sa iyo. Hindi ka na kailanman maiiligaw ng maling katuruan. In Jesus' name. Ang pangalan mo'y nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Hindi ito kailanman mabubura. Ikaw at ako ay palangit. Pag-alis natin sa lupa, tayo ay tagalangit. Pumalakpak mga tagalangit. Verse 18. At dahil naalis na, yan. Dahil naalis na ang takip sa ating isipan. Ang kausap po dito'y mananampalataya, mga born again na. Naalis na. Masaya ba tayo? Kaya ikaw yung nakakaunawa na eh. Tama mga kabataan. Ako, totoo naman ako sa mga kabataan. Gusto ko yung nakikita ko sa inyo kayo nasa una. Evangelist, apostle, prophet. Hallelujah. Worshipper ni Lord. In Jesus' name. Evangelist. Apostle. Yo. Hallelujah. Yan, papare. Mga pinili ng Lord. Nasaan ang pinili ng Lord? Masaya siya pinili ng Panginoon. Sabi mo, thank you Lord, pinili mo ko. Sigaw mo yan. Salamat Panginoon Diyos, pinagka-pili mo ko. Sa dami ng tao sa mundo, pinili mo ako, silver the blood of... Ako'y sa'yo. Kanda yatang kantahin yun mamaya. Ako'y sa'yo, kailanman, isinulat mo ito sa puso ko. Ako'y sa'yo. Di mo ako kinalimutan. Alam mo ang aking pangalan. Amen. Mamaya gusto nyo kantahin natin. Amen. Dahil nalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon. Na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Yun pala yun eh. Hindi ka mababago without the Holy Spirit. Kaya kailangan yung mga taong hindi pa born again, ma-born again, mapasa kanila si Holy Spirit at mabago, mawala ang sakit sa ulo sa ating bayan, sa ating bansa. Gets nyo? Basa uli. Sige, hanggang ma-absorb mo yan. Sige, basa ito pong meditation. 1, 2, 3, go. At dahil naalis na ang takip sa akin, personal na, takip sa aking isipan, nakikita ko na ang kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin ng nakikita, nararanasan mo na. Yung result noon ang nakikita mo. Nasa iyo, may power ka. Sabi mo siyang katabi, si Holy Spirit ang pinagmumula ng kapangyarihan. At si Holy Spirit na nasa iyo, na may kapangyarihan, hallelujah, kaya may kapangyarihan ka. Kukuha niyo ka. Ulit. Saan nagmumula ang kapangyarihan? Kay Holy Spirit. Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo. Ay ano ka? Ano meron ka? Kapangyarihan. Bakit? Dahil nasa iyo si Holy Spirit. Ulit.
Sino ang pinagmumula ng kapangyarihan kaya may mga himala, may mga pagpapalaya? Sino ang pinagmumula ng kapangyarihan? Ay, nasan si Holy Spirit? Nasa iyo. Kaya meron kang kapangyarihan. Kaya kailangan mong mag-pray over para lumaya. Mag-preach. Hindi naman ganitong preaching yung mag-share. Kasi si Holy Spirit ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang dulot ng resulta ng kapangyarihan ay kalayaan. Ang result ng kapangyarihan ay kagalingan. So, yung kagalingan ay nagmumula kay Holy Spirit. Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo. Kaya, pag nag-pray ka, lalaya, gagaling, dahil mo, baka kayo mapabigla, hindi ha. Dahil mo, dahil ni Holy Spirit. Dahil si Holy Spirit ang pinagmumula ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na meron si Holy Spirit ay kapangyarihan na kumikilo sa iyo dahil nasa iyo si Holy Spirit. So, all you need to do is to pray. Mag-preach ka, mag-share ka. Hindi naman ikaw si Holy Spirit. Sabi mo siyang katabi, mag-share ka sa iba. Para sila, matanggap nila yung most important gift. Alam niyo yung most important gift? Hindi niyo pa alam. Kaya hindi niyo binibahagi. Tumanggap ka ng bag, masisira. Tumanggap ako ng bagong damit, naluluma. Ano ba yung tinanggap ko? May nagbigay sa akin ng carbonara kagabi, masarap. Nauubos. Nagdala sa akin sa amin ng ilang putahe. 4. Mapapatakam naman kayo May nagdala po. Kaya libre ang aming hapunan. 4 na putahe. Alam niyo na ibig kong sabihin, kailangan nagpesta ang bawan. Hindi naman tayo na may miesta, Dinalan kami. Hindi naman kahapon, nung isang araw, kailangan pesta. Friday yun. May hapunan kami, 4 na putahe. Sarap. May tira pa Ibig sabihin, napakarami. Huwag nyo nang sabihin kung sino. Hindi ko nasasabihin kung sino. Naalaala ako, hindi pa siya nakontento. Kasi sabi niya nang mamatay ang nanay niya, kayo na po ang nanay ko. Yun naman. Pero ang tawag niya sa akin, Tita Reb. Yun. Minsan, Mama Reb. Pero hindi pa nakontento. Nagluto ng carbonara, pagkasarap. HRM ang natapos niya. Dinalang kami kagabi. Ibig ko sabihin, yung mga regalo naluluma, nasisira, nauubos, natatapos. Amen? Pero you know what? Merong best gift. Most important gift. Na kailangan mong tanggapin. Siya ay si Christ. Na alam kong nasa iyo na, pero kailangan mong i-share. Napaghariin si Kristo, tanggapin si Kristo, Lord and Savior. Maghahari ang most important gift, si Holy Spirit. The initial deposit, si Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo, ibahagi mo naman. Kaya ko tinuturo sa inyo Marami pang wala Maraming walang taglay na Holy Spirit. Kaya sila may takip ang isipan. Basa uli. Sabihin natin, dahil naalis na sa akin, naalis na ang takip sa aking isipan. Sunod po tayo, naririyan na, buka mong bibig mo. Life po yan, life. Sabi, ano daw salita, ito daw ay buhay. Sino gustong sumigla? Ideklara mo yan, Dahil naalis na ang takip sa aking isipan, thank you Lord, nakikita ko na ang kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, nagmamanifest yung power, kaya may healing. Nakita nyo ba ang kapangyarihan ng Lord sa buhay ko? Nung gumaling ako, nakita nyo na malas nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayong nakatayo ako rito, nakikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilo sa akin. Ako na dating magbibigas, naririto ako sa harapan nyo. That is what we call makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Holy Spirit yun. Magbibigas? Yes, I'm a licensed civil engineer.
Pero ako'y magbibigas sa J1 ba? Sa J1 tuloy. Sa Bawan Public Market. Mula nang ako'y bata, alam yan ang aking pamangkin. Hero. Yan nga si Hero. Hirong gwapo. Sa gwapo na aking pamangkin. Sa ganda ng asawang tire. Oh. Nalaala ko lang, naglapitan din yung aking apo sa pamangkin. Yung kanyang anak at saka yung mga papayagan niyo po kami mag-outing? Ha? Sabi po ni Lola, Emmy, Lola ba tawag sa iyo? Ay, hindi Lola yata. Natawag sa iyo, Mama. Sabi po ni Mama Emmy, kung kayo daw po'y papayag, tutuloy daw po kami. Pinayagan kayo ng magulang. Payag na payag po ang magulang. Outing daw, kailan yun? Pag daw po kayo pumayag. Ang saya nila, alam nga naman buhusan ko ng tubig yung kanyang kagalakan. Sabi ko, payag ang magulang, pag-uusapan natin yan. Saan kayo kukuha ang pera? Sabi nila. Saya ng buhay. Palamahan natin si Lord. Ako'y tuwan-tuwa sa mga bata. Lord, thank you for that kind of heart. Ako po'y natutuwa. Kaya sina Erin, nadais muna rito bago umalis. Ako po'y natutuwa sa mga bata. Ayun naman po'y puso ni Lord. Amen. Ako'y napapatawa talaga. Excited sila. Oh, sabihin nyo, sana matuloy. Excited po mga batang mag-outing na. Sabi ko, baka outdoor? Yung po kanilang mga kids. Tayo nga ang nasa kids. Sasabihin nyo ganyan, senyor? Hindi Praise God. Nako, masaya-masaya sila. Aba, Lola. Ano yung tawag sa'yo, Lola? Ako pala, Lola rin. Ikaw, Mama. Mami yata. Hindi ko na matandaan. Basta sila masaya. Okay. Naalis na ang takip sa aking isipan. Nakikita ko na ang kapangyarihan ng Panginoon. Kumikilos ba dyan sa katabi mo ang kapangyarihan ng Panginoon? Pag hindi tumutulog, hindi nakilos. Pag itulog, hindi na yun si Lord. Makikita. Ibig sabihin, mababago ka talaga. From glory to glory, makikita sa'yo, nagpe-pray over ka, makikita sa'yo, nag-share ka, yung tao, hindi mo nang pinapatukan, hindi mo nang pinaiiyak na luha sa kapangyarihan ng Lord. Mararanasan mo, makikita sa'yo ang kapangyarihan ni Lord. Umanap ka na sasabihan, makikita sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos na kikilos. Magpe-pray over ka sa may karamdaman, pamilya mo man yan, gagaling ang may sakit na mapatungan na yung kamay. Makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ito'y mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Pakpan natin si Holy Spirit. Siya ang kumikilos kung bakit may kalayaan, may kagalingan, may anointing, may biyaya, may kagalakan, may kalakasan sa problema. Si Holy Spirit, palapakan natin si Holy Spirit. Ang tinutukoy, sabi rito, ang kapangyarihang ito'y mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Kaya talagang maniwala ka, paganda ng pagandang ugali mo. At kung merong nalayo, alam ko ibabalik siya ni Lord. At pagbalik, doble, tripling alab sa Panginoon. Kailangan lang maalagaan. Kailangan may accountability partner. Praise God. Sarap magbasa. Kaya the goal of the Holy Spirit's work is to make the believer more like Christ through the process of
Sanctification. Sanctification is the process of the Holy Spirit, stripping away our sinful habits and bringing us into holiness. Ang aking illustration dito ay yung sibuyas. Sibuyas, hindi mo pwedeng ilagay ng may balat. Ang sibuyas, unti-unti mong tatalupan. Yan ang ganyan ang ginagawa ni Lord. Sobrang kapal, kagaya ng nangka, unti-unti yung tatapyasan. Payag ka ga? Hindi mo naman kakainin ang balat ng, hindi naman mapapakinabangan. Napapakinabangan ba ang balat ng nangka? Ang balat ng sibuyas? Hindi yan kailangan. Yung mga kasalanan, hindi yan kailangan. Yun yung nagpaparumi. So, ang gagawin ni Holy Spirit, ikukundik kapag nagkamali. Ibig sabihin, aalisin niya parang onion. Bago magamit, tatanggalan. Andiyan ba tayo? Payag ka ga? Yung nangka, bago makain yung kasarapan ng malamukot na manangka. Gusto ko yan eh. Hindi ko yan nilalagyan ng sugar, hindi. Malamukot na nangka ang sarap. Tagnangka ba ngayon? Pero bago mo makuha ang malamukot na nangka, tatanggalin mo muna ang balat. Ganon din tayo. Bago tayo mapakinabangan, kailangan tanggalin, ayusin. Amen. Si Holy Spirit ang gumikilos. Kaya ikaw at ako'y nababago. Pakita mo, ayan na ba? Ang sibuyas pala'y narinig ngayon. Tinatanggalan, di may iluto mo yung balat. Hindi, tatanggalin yan. Gayan din. Yan po sinasabi, Holy Spirit is at work. Para maalis ang ating mga ihingi mo lang ng tawad, tatanggal yan. Si Holy Spirit ang kumikilos. Amen? Kaya mamaya, huwag kang aalis na hindi mo na isuko. Hindi ko alam kung gaano kakapal ang tatanggalin ni Holy Spirit. Basta isuko mo, aalsin. I-strip ni Holy Spirit. Isinuko mo, aalsin ni Holy Spirit. Hanggang maging makinis kang sibuyas. Hindi pala. Anong gusto nyo? Makinis na ano? Makinis na ano? Pierce? Peras? Makinis, refine na kung sa sugar. Amen? Yan. So, yun po yung illustration. The Holy Spirit working in us by peeling away our sinful characteristic, replacing them sa alisin ng sibuyas. Allah. Nakita na. Yan. Yan. The Holy Spirit working in us by peeling away our sinful character, replacing them with godly characteristics. His work in us make us more and more like Jesus. And the Holy Spirit pours out God's love, Romans 5:5. Hindi mo kaya yung mag-create ng love. Humingi ka. Nakakahingi. Pero si Holy Spirit, hindi yan hinihingi. Si Holy Spirit, automatic, pag pinagbuksan mo si Christ. Ang hinihingi, ito po namang love, ito po ay pinoproduce ni Holy Spirit. Is pour out God's love in our hearts. Paano pinupuspos ng pag-ibig? Pag ikaw ay may surrender, yielded, submissive, dependent life. Pag surrender talagang buhay mo. Talagang yung isinuko mo na ang iyong Isaac. Alam mo yung Isaac? Mahal na Abraham, pinasuko ni Lord. Alala ko dun sa amin. Alam ko na eh, nagpatanim. Susi ng sasakyan. Iyak na yung nagtanim ng susi. Tinanim, yung Isaac ng buhay mo, itanim mo. Tinanim na siya, ang mahalaga sa kanya ay sasakyan. Tinanim ang susi. Nagtanim ng mga pera, mga sing-sing relo. Pero sabi ng pastor, napatunayan na mas mahal mo talaga si Lord. Eto na uli ang susi mo, iyon na uli. Bakit? Ganyan ang ginawa ni Lord. Kay Abraham. Sabi ni Lord kay Abraham, surrender mo ang iyong Isaac. Sinong mahalaga kay Abraham nung time na yon? Si Isaac. Tagal niyang hinintay. Tapos sabi ni Lord, ihandog. May dala ng punyal.
Sabi ni Lord, alam ko na. Kaya mo ngang ihandog, wag na. May inihanda na akong tupa. Iuwi mo ng anak mo, napatunayan ni Lord. Kung meron man tayong Isaac, I tell you, ako'y naghandog ng Isaac ng buhay ko nung ako'y dalaga. 6 na taong kong kasintahan, nililigawan ng mga babae dahil gwapo daw. Gwapo ka nga? O naman. Pero inihandog ko, nakipag-break ako. Kasi ayaw mag-born again. Binalik naman sa akin. Kasi mahalaga po sa akin yung naunawaan ko na kapag ikaw ay naghandog ng Isaac mo, pinatunayan mo sa Lord ang faith mo, ibabalik yan kung para sa'yo. Binalik sa akin ni Lord. Binalik ng Lord. Kaya naging asawa ko na ngayon. O, di ba? May asa ka ba ng buhay mo? Surrender mo mamaya. Yan na may kung para sa'yo yan. Para sa akin nga, yung boyfriend na yon, pa 8 taon nagpakasal kami. Di ba? So the Holy Spirit works on every believer to have love, joy, peace, patience. Yan po'y pinoproduce ni Holy Spirit yung pag-ibig. Wala ka niyan. Nagkakaroon ka dahil ni Holy Spirit na nasa iyo. Habang ikaw ay nagsusurrender ng buhay mo, kumakapal ang pagpapala ng peace, ng love, ng kabutihan. Habang unti-unti sinusurrender mo ang lahat sa Panginoon. Tumataas ang level ng pag-ibig na meron ka. Kapag yung patungkol sa sarili mo, yung sinurrender mong lahat. Sino may gusto noon? Kakaunti. Sabi ko po, tataas ang level ng pag-ibig mo kahit sa hindi ka ibig-ibig kapag talagang total surrender ka na sa Panginoon ng lahat ng para sa'yo. Anong yan? Patayan sa sarili. Tataas ang iyong love. Sino may gusto noon? Palakpakan natin si Lord. Si Holy Spirit, kikilos. Si Holy Spirit. Kaya surrender mo lahat. Lord, ayaw ko nito. Pag ikaw ay nasasaktan, Lord, ayaw ko to. Pagalingin mo ako. Tulungan mo ako. Panginoong Diyos, sakupin mong lahat sa isip ko, buhay ko, lahat. Iyo na. Gawin niyo yan mamaya. Ngayon na. Pwedeng bulong. So the Spirit, pwede mong ibulong. Spirit will sanctify the saints, but it does not happen right away. There will still be struggles, temptations, successes and failures. We will fall short of living out our new identity. And will at times choose to gratify the desires of flesh than trusting in the promises of God. However, a believer cannot go on sinning. Yun. Hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Yes, may mga sometimes you failed, sometimes nagkakaroon ka ng wound, hurts, pero hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Sabi ko, ang tunay na mananampalataya na pinananahanan ni Holy Spirit, hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Sabi ng Biblia, because the indwelling Holy Spirit convicts us of sin and righteousness. Yun lang. Kaya hindi ka magpapatuloy, ikukundi ka ni Holy Spirit. Trabaho ni Holy Spirit ang ikonvict ka. Huwag kang maggandalaiti. Sumunod ka na. Hindi yan. Huwag mong kuhanin ang role ni Holy Spirit. Ang tahimik nyo Huwag niyong kukuhanin. May role si Holy Spirit sa bawat tao na pinananahanan niya. All you need to do is to pray and pray and pray. Submit, surrender, surrender. Forgive, repent. Receive. Palakpakan natin si Lord. Tapos na po ako. The believer can and will obey God. Maniwala ka. Ito'y paniwalaan mo. Ikaw bilang tunay na Kristiyano, huwag mong paniwalang hindi mo kayang sumunod. Kung nasa iyo si Holy Spirit, may sinabi na siya, makakasunod ka.
Not perfectly. Wag ka namang wag feel condemned or feel guilty pag hindi nakasunod. Wag. Basahin ni Ezekiel chapter 36. 36:26. Basahin po natin. Bibigyan ko kayo. Dito tayo magtatapos. Pwede na tayong tumayo. Yung Jeremiah ay sa 1 linggo na. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Taas ang kamay na may bagong puso. Maniwala ka sa Ezekiel nakalagay. Ito'y propesiya. Sige, baba mo na yung kamay. Basahin natin. Bibigyan ko kayo. Si Lord ang nagsasabi nito. Makinig tayo. Tapos na po ako. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sabihin natin, praise God! Meron ako nito! Meron ako nito! Tinanggap natin si Kristo, meron ka na niya, bagong puso. Taas ang kamay, nung tanggapin mo si Kristo, meron ka na niyan. Sabihin natin, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Abba Father. Parapan natin si Lord. Ito maganda. Dating matigas ang puso mo, hindi na ngayon. Ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Nakanino na pusong masunurin? Atin yon. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu. Nasaan na ang pinananahanan ng Holy Spirit? Hallelujah. Para maingat ninyong masunod ang mga utos ko, mga tuntunin. Sino rito ang naniniwala na ikaw ay totoong makakasunod? Dahil nasa iyo si Holy Spirit. Umanap ka ng 5 sasabihan niyan. Ako'y totoong makakasunod dahil nasa akin si Holy Spirit. Wala akong ipagmamalaki sa pagsunod ko. Sabi mo, ikaw at ako ay totoong makakasunod. Ikaw ay may puso ng masunurin. Nananahan na sa iyo si Holy Spirit. Si Holy Spirit sa likod ng pagsunod, kaya tayo makakasunod. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hallelujah. Parang gusto ko yatang kantahin yung gusto niya yung kantahin. Nariyan ba si Christian? Okay sa'yo? Kaya? Sundan na lang natin mamaya nung isa. Ha? O, masiglang awit! Katotohanan nasa atin si Lord. Ako nandito, bakit nga ba nabubuhay? Ano bang aking kabalaran? Ano nga ba ang kahulugan? Sa liwanag ng pag-ibig mo, unti-unting nakita ko, nalaman ko kung sino ako. Ako'y sa'yo, ako'y sa'yo. Kailanman ako'y sa'yo. Deklara natin, tayo kay Lord. Habang buhay, Habang buhay. ako'y sa'yo. Walang hanggan. Ako'y sa'yo. Declare it. Mabubuhay. Isinulat mo ito sa puso ko. Declare it. Ako'y sa'yo. Sunod. Ano ako kinalimutan? Alam mo ang aking Pangalan. Sa akin ay mayroon kang pangarap. Ang buhay ko'y may kahulugan. Sa liwanag ng pag-ibig mo, unti-unting nakita ko, nalaman ko kung sino ako. Ako'y sa'yo. Sama-sama tayo, church. Ako'y
masayang masaya, naghahari sa iyo si Holy Spirit at tayo sa Kanya habang buhay. Nasaan ang mga ngiti? Nasaan yung naniniwalang may kapangyarihan ka, pinili ka ng Panginoon, kaya tayo naririto, magpakumbaba tayo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang Hallelujah. kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Church, alam ko nararanasan na natin si Lord. Pero sino yung maging sa online, yung gusto mo higit mo pang maranasan? Sa sarili mo, umuwi kang tunay na puspos. Alam mong kailangan magpakumbaba ka lang. Surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Magpasakop ka sa Kanya. Close your eyes. Itakwil mo yung mali. Like onion, tayo tinatanggalan. Sabihin mo, Lord, kung ano man, sino mang Isaac ng buhay ko, ano man ang Isaac ng buhay ko, sino-surrender ko ito sa'yo. Kasi gusto ko tumaas yung love na meron ako, tumaas yung peace, yung joy sa buhay ko. And now, gusto ni Lord, ngayon pa lamang sampulang ka na. Habang aawitin natin, kung magpapakumbaba ka lang. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, Sumasamba sa isang Sige, magpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, At sa himig, at sa himig na hain, tanging nalangin. kami katagpuin. Kami Believe, katagpuin. the Holy Spirit in you will move right now. Iparanas mo sa Holy amin Spirit, ang move. iyong kapangyarihan. Holy Spirit, move. Ipamalas mo sa amin ang Yara iyong ba, yara na bahay. kalwalhatian. Thank you for hearing the prayers of everyone. Oh, Holy Spirit, I pray. Sa online at sa narito, habang inaawit, Lord, ang pagpaparanas mo right now. Yara babahay, yara de yoro, yara, ora basiya, yara laba, yara lahaya, ora bababa, yara la, bata, matanda, lalaki at babae, kilusan mo, right now, Holy Spirit, ora bakay, yara laba, yara la, experience the power. Ura bababa, yere ledeya, ura siyara lahaya, ura katakaya lalabasaya, ura bakaya lahaya. Thank you, Holy Spirit. Yara bakaya lahaya, bringing freedom, bringing healing. Ura bababa, breakthroughs, breakthroughs, breakthroughs. Yere ledeya. Answered prayer, freedom, miracle healing, grace upon grace, joy upon joy, strength upon strength, salvation upon salvation. Yeah, re. Kumikilos, kumikilos, at sa aming kalagitnaan, bumaba ang kalangitan. Yara, believe, church, believe. God is moving, releasing wisdom, releasing strength and courage.
natin. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Selyuhan nyo mga deklarasyon, patulan nyo. Salamat sa mga nirelease nyo. Salamat sa open heaven. Higit sa lahat, salamat sa kapuspusan mo. Holy Spirit, salamat, oh God. Salamat, ito rin magpapatuloy. Lord, love, joy, peace from the Holy Spirit, from you, Holy Spirit. Masaya kami, ikaw ay nasa amin. Masayang-masaya kami, having you the most important gift, most important person in the universe. It is sealed by the blood of Jesus. To God be the glory. Receive, Lord, highest praises, glory, honor, power, and thanksgiving for what you have done in our lives and you are going to do even more, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God.